Sa mustang muli, kaibigan, sa video to ililista nga natin ang 10 pinakamalakas sa Flame of Rega. So paano, simulan na agad natin. Sa ika-10, si Kukay ng Team Ku. Hindi gaya ng mga susunod na karakter sa kanya, si Kukay ay may tuturing na malakas kahit pa hindi niya pa ginagamit ang kanyang Madogu o mahiwagang sandata. Bagay na naipamalas niya nga nang walang kahirap-hirap niyang sinalaga mga fireball ni Nadare gamit lamang ang kanyang mga kamay. So paano pa kaya kapag ginamit na niya ang mahiwagang sandata niyang literal na tinatawag na Oni o Diablo? Gaya ng nakita natin sa laban nila ni Reka, ang mahiwagang sandata niya ay nag-activate lamang sa tuwing matatamaan siya ng 3 beses sa laban. At oras na mangyari nga yun ay talagang lumalakas siya ng gusto na parang isang Diablo. Dahil dun, maski ang mga kakampi niya ay natatakot na makita siyang gamitin ang nasabing kapangyarihan. Kung hindi lang sana niya sinubukang magpatalo kay Reka, malamang ay iba kinalabasan ng laban nila. Tapos ka na! Sa ika-9, si Joker. Sa kabila ng pangalan niya at kung paano niya pinapakita ang kanyang sarili, si Joker na parte ng pangunahing kupunan ng uruhan ni Kurei ay isa sa mga pinakadelikadong makalaban. Napaka-arugante ng dating mo, Joker. Maaring mahirap siyang seryosohin dahil sa asta niya, pero ang totoo ay isa nga siya sa mga pinakamautak. Bagamat hindi na ipakita sa anime kung ano mga kaya niyang gawin dahil nga binitin ang laban nila ni Lorcan. Ay nako, wala kasi ako sa kondisyong lumaban. Si Joker, bukod sa kanyang katalinuhan, ay hawak rin ng isa sa mga pinakamalakas na mahiwagang sandata, ang Tai sa Kukay 10. Gamit ang sandatang to, nagagawa niyang manipulahin ang gravity, bagay na nakapagbibigay sa kanya ng matinding advantage sa laban. Mabilis ka pala, Bugwet. Bukod pa yan sa kakayahan niya makapagpalabas ng black hole na maaaring makahigop sa kahit sinong kalaban. Bakit? Gusto niyo na pa talaga akong lumaban? Sa ika-8, si Raiha, ang pinaka-loyal na miyembro ng Kuruha Jushinsho ni Kurei. Ang tawag nila sa akin ay Raiha. Bagamat hindi pinakita ang mga laban niya, ayon sa manga ay napanalo niya ang kanyang 17 laban sa tournament nang hindi kinakailangan pumaslang o gumamit ng mahiwagang sandata. Ang matindi pa nga dyan ay literal na mag-isa lamang siya sa kupunan kung saan nakarating nga siya hanggang sa semifinals bago piniling hindi na magpatuloy nang ang kupunan na ng master niyang si Kurei ang makakaharap niya. Ang nag-iisang miyembro ng Uruha Ikazuki, si Raiha! Pagdating naman sa kakayahan sa pakikipaglaban, si Raiha ay masasabing isa sa mga pinakamabilis kumilos sa buong series at isa rin sa mga pinakamahusay sa paggamit ng mga ordinaryong sandata gaya ng shuriken at espada. Kung ang Madogu o mahiwagang sandata naman ang pag-uusapan, nasa kanya ang isa sa mga pinakamalakas, ang Raijin, ang mahiwagang sandata na may kakayang manipulahin ang kuryente. Isa ito sa mga pinakamalakas at pinakamakapangyarihang sandata ng Hokage. Sa ika-7, si Aira o Puko Kirisawa. Sa kabila ng pagiging babae, si Aira ay matuturing na isa sa mga pinakamahusay at pinakamabilis, lalo na nang mapasakamay na niya ang pangunahing kristal ng kanyang mahiwagang sandata, ang Pujin. Wala ka nang magagawa sa ilalabas ko ito! Hindi man siya singlakas ng iba pagdating sa pisikal na aspeto, si Aira ay may kakayang makipagsabayan sa kahit sinong iharap mo sa kanya. Bagay na napatunayan niya nga na makalaban at talunin niya si Raiha sa kabila ng paggamit nito sa Raijin. Wala ka! Ayun na! Fujin! Bukod dyan, si Aira ay bayasa rin sa paggamit ng kanyang ikalawang mahiwagang sandata, ang Shinryo Shinto. Hindi ko pinapangarap na magkaroon ng boyfriend na mukhang unggoy! Sa ika-6, si Dylan o Tokiya Mikagami. Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat magmana ng Hyomonken. Bilang tunay na tagapagmana ng Hyomonken, si Dylan ay dumaan sa matinding pagsasanay mula sa kanyang master na si Meguri Kyoza. Pagkakaisa ng 4 na bahagi. Hyomonken! Icicle Snake! Dahil nga bata pa lang ay may malawak na siyang kaalaman sa pakikipaglaban, nagagamit ni Dylan ang kanyang talino upang makagawa ng mga estratehiya sa gitna ng laban. Papakita ko sa inyo ang aking sagot. Gamit ang aking Ensui. Hindi man siya nagtataglay ng pisikal na lakas na gaya ng kay Domon o Kukay. Ang kanyang katalinuhan at pagiging biyasa sa Ensui, ang mahiwagang sandata na may kakayang manipulahin ng tubig ay sapat na para ituring siyang isa sa mga pinakamalakas sa buong series. Mabuti pa tapusin ko na kahibangan nito. Bilang patunay, nagawa niyang talunin ng kanyang mismong master na si Meguri Kyoza.
Sa panglima, si Rasen, isa sa mga karakter na lumabas lamang sa pagpapatuloy ng kwento sa manga. Siya ang itinuturing na pangalawang pinakamalakas na miyembro ng Uruha Jushinsho ni Kurei bago siya ginawang leader ng Uruha ni Augustus Mori. Dahil hindi makikitaan ng emosyon, mahirap basahin ang mga galaw ni Rasen. Bukod sa pagiging biyasa sa pisikal na pakikipaglaban, tinataglay rin ni Rasen ang isa sa mga pinaka-overpowered na mahiwagang sandata, ang Kokai Gyoku. Gamit ang sandatang to, nakilala rin sa bansag na pinakadelikadong sandata sa lahat. May kakayahan siyang literal na burahin sa mundo, ang sinuman. Ang problema lang ay sa tuwing may buburahin siya, may kailangan ring mawala sa kanya, gaya na nga lang ng nangyari sa kanyang emosyon at kakayang magsalita. Sa ika-4, si Meguri Kyoza. Sa kabila ng kinalabasan ng paggarap nila ng apong si Dylan, si Meguri Kyoza ay walang dudang isa sa mga pinakamalakas. Isang malaking patunay nga niyan ay sa kabila ng kanyang katandaan, siya pa rin ang kinikilalang pinakamalakas sa lahat ng miyembro ng Uruha Jushinsho, na kinabibilangan nga ng 10 pinakamalalakas na mandirigma na personal na pinili ni Kurei. Gaya ng kanyang estudyante at apo na si Dylan, siya ay gumagamit din ng mga ataking base sa yelo at tubig. Hinahangaan kita dahil dalubhasa ka na sa aking Hyomon Ken technique. Ang malaking pagkakaiba lang ay mula nang ipagkatiwala niya ang Ensui kay Dylan. Napilitan na siyang gamitin ang masamang counterpart nito, ang Hyomon N. Ito ang mahiwagang Hyomon N, ang Hyomon Ken ni Meguri Kyoza. Ayon kay Hiroko na isa sa Uruha, nararamdaman niyang ang matanda ay may tinatagong nakakatakot na kapangyarihan na maaring mas malakas pa kay Kurei. Sa ikatlo, si Kurei, na ayon sa kwento ay ang tunay na Flame Master. Bagamat hindi nagtataglay ng mga Flame Dragons na gaya ni Reka, si Kurei ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan na masasabing sa kanya mismo nagmumula. Parang laruan lang ng bata ang kapangyarihan mo kung ikukumpara sa akin. Gamit ang kapangyarihan yon na may anyo ng Phoenix, si Kurei, gaya ng kanyang amang si Oka, ay may kakayang tupukin ang sinuman at gawing bahagi yon ng kanyang kapangyarihan. Gaya na nga lang ng ginawa niya sa kasintaang si Kurenai. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Siya si Kurenai. Dahil din sa kapangyarihang to, kaya hindi na niya kinakailangan ng anumang mahiwagang sandata. Sa kasamaang palad, bagamat kaya niyang tupukin ang sinuman sa mga naunang nabanggit, walang epekto ang apoy na yun sa Tendoji Goku. Napakababa naman pala ng tingin mo sa aking kapangyarihan. Sa ikalawang pwesto, ang Tendoji Goku, ang pinakamalakas na mahiwagang sandata sa kasaysayan ng angkan ng mga Hokage. Sa tulong ng pinagsamang katauhan ng lumikha itong si Kaima at ng ambisyosong tatay-tatayan ni Kurei na si Augustus Mori, Wala ka ng halaga sa akin. tuluyang nakalaya at nakumpleto nito ang anyo matapos ang 100 taong paghihintay. Buhay! Buhay na walang hanggan! Matapos makumpleto ang pagkapalitan nyo, ang Tendoji Goku ay may tuturing ng isang immortal. Isang nilalang na bukod sa may kakayang gayahin ang kapangyarihan ng sinumang ma-absorb niya, ay may kakayahan ding buuin muli ang sarili matapos magkapira-peraso. Dahil dito, kahit pa magtulong-tulong pa ang naunang 8 sa listahan, wala silang pag-asang manalo laban sa halimaw na to. At syempre, ang may tuturing na pinakamalakas sa lahat, walang iba kung hindi ang bida ng kwento na si Reka. Ako ba? Sa totoo lang, kung literal na lakas lang talaga ang pagbabasehan, walang dudang mas malakas naman talaga sa kanya, ang Tendoji Goku. Sa katunayan, kung ang kapangyarihan lang ng 8 dragon ang gagamitin niya, bale wala rin yun dahil bukod sa hindi tinatablad ng apoy ang Tendoji Goku, madali lamang nitong nabubuo ang sarili mula sa anumang pinsala. So, paano nga ba nangyaring si Reka ang nasa unang pwesto? Well, yun nga ay dahil sa kanyang huling baraha, ang natatanging kapangyarihan na maaring makatalo sa immortal na kalaban, ang Flame of Reka na si Ana. Flame Power! Isang napakalakas na kapangyarihan na nakamit niya matapos niyang tuluyang magpaalam sa kanyang 8 dragon.